Kumusta po kayo mga kaibigan? Welcome dito sa ating programa sa Power Cells, mga kaibigan. At ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Ang ating pong topic, mga kaibigan, na ating binigyang daan, at atin po itong hinimay-himay para maganda ang resulta. Maintindihan po ng ating mga kababayan sa iba't ibang sangay ng mga suliranin, lalo na sa mga female discomfort, mga masakit na pagrigla, walang rigla, walang fertility, hindi nagbubuntis, yan mga kaibigan. Kaya ang ating topic mga kaibigan, ito yung tungkol po sa PCOS mga kaibigan. At darako na po tayo mga kaibigan dito po sa health risk nitong later life ng PCOS. Ayan ha mga kaibigan. So, bago po tayo mapunta diyan, okay, atin po munang bigyang daan itong mga hindi ka nais-nais mga kaibigan. Ito yung tinatawag na hirsutism mga kaibigan. Makikita po ninyo ang mga kababaihan po na may problema dito. Pag mayroon pong high testosterone level sa katawan ng isang babae, ay nagkakaroon po ng problema dito. Okay? Yan po ang isa sa mga problema, kaya magkakaroon ng abnormal growth of hairs, mga balahibo, lalo na sa dibdib, hanggang kahit saan na lang, mga kaibigan. Kawawa talaga. Kaya para natuloy siyang lalaki. Mga kaibigan. Kalain. Yan ha, mga kaibigan. So, yan na po yan. Isa sa mga factor dito, mahirapan siya magbuntis, magkaroon siya ng irregular ovulation or failure to ovulate. Okay? Usually, ang ovulation ng babae, from the day 1 na siya ay magrigla, magbilang ka ng day 1 hanggang day 12. Yan, day 12, 13, 14, yan po yung mga days of ovulation. Pag hindi siya mag-ovulate dyan, hindi talaga siya mabuntis. Kahit na titirahin mo yan, wala talaga. Kasi wala doon si egg. Walang egg. Kaya ang totoo na may itlog, hindi lalaki, yung babae. So yan mga kaibigan ha. So it is also related sa weight gain, thinning hair and hair loss from the head. Oily skin na predisposed to the development of acne. Naku, daming mga nakakabawas ng ganda mga kaibigan, no? So, yan mga kaibigan. Naturally, ang babae po nagpo-produce ng male hormones. Ang tawag yan ay androgen. Yan mga kaibigan. Elevated levels of androgens, it can cause fine. Yan. Yan po mga kaibigan. So, pero ang problema, medyo this can lead to hirsutism mga kaibigan. Okay? It is most often due to a disorder called polycystic ovary syndrome. Yan po mga kaibigan, kapag nagkakaroon ng more production of androgen ang isang babae. So, pag nagkakaroon na ng mga ganong symptoms, yun na po yun. Mayroon na PCOS ang isang babae. Okay? Yun po yung tinatawag na the hallmark of PCOS, mga kaibigan, ha? Then, lalo na kapag mayroon pang ibang mga related dito na symptoms, bukod dito sa hirsutism, itong acne, obesity, ayan ha, mga kaibigan. Then, increased risk of diabetes is very common in women with PCOS. Yan mga kaibigan, nakakalungkot man yan pero wala tayong magawa. No?
Yun talaga ang nangyari. But remember, it is caused by hormonal imbalance or hormonal abnormality. Hindi man mangyari yung kung walang hormonal abnormality yan. So, yung bottom line yan, hormonal abnormality. Paano nangyari yun? It's either mayroon tayong tinatawag na inheritance or acquired. But more likely, acquired yan. No? Kasi si Adan at Eva, kung examinin mo si Adan at Eva, wala man siyang ganyan. Down to even 81. Kasi BC man yung unang count na, no? Descending ang pagbilang ng mga taon noon. Nung umabot na sa 81, pataas na ang bilang, wala pa rin. No? Walang mga cases na ganyan. Nangyari lang po itong mga cases na ito when industrialization entered into our world. So yan na, including cancer, diabetes, nung una, wala mga halos diabetes. Noong 1700 years, mga kaibigan. Sa Amerika ito kasi mga high-developed countries, sila ang dapat mauna sa mga pagpapasaway. Ayon sa pagsusuri, mga kaibigan, noong 1700s, 1,700 years, mga kaibigan. Yun na yung 1777 na naisilang ang Amerika bilang isang state. Pero nung panahon na yon, ang average American nakakaubos po ng mga 4 pounds of sugar, a year. Just imagine that, mga kaibigan. Sobrang tipid. Walang problema. Ngayon, sa isang taon, 180 pounds ang nauubos ng isang average American. Just imagine that. Kaya ang daming mga nangyari na problema sa ating mundo kasi sobrang dami ng mga kinakain natin na hindi nararapat. Yan, mga kaibigan. Now, may mga cases na pag nagkakaroon po ng tinatawag na medications, halimbawa, nagkakaroon ng medication ng isang babae, such as anabolic steroids that contain male hormones, this can also cause hirsutism, mga kaibigan. Now, kung ang isang babae mayroon pong tinatawag na hirsutism but does not have high levels of androgen, ang tawag po niyan ay idiopathic hirsutism. Meaning, hindi alam kung anong dahilan. Pero imposible naman na hindi mataas ang androgen hormone ng babae pagkatapos mayroong symptoms of hirsutism. Yan po ay isang phenomena na mahirap i-evaluate or i-diagnose, mga kaibigan. Some studies have found weight loss is associated with slight improvement in unwanted hair growth. So, yan ang pinakamaganda. Importante yung mga study na yan eh. Ibig sabihin, talagang pag mag-reduce ka ng weight, mga gwapa, malaki ang chance na mawala yung problema sa mga bukol-bukol ba dyan, yung polycystic. Pag sinabi yung poly, maraming bukol. Ang gagandahan na nga lamang yan, hindi yan cancerous, pero wala pa rin eh. Marami pa rin problema, di ba? So, women with hirsutism and PCOS should consider making lifestyle changes to improve their overall health. That is very important. No? Yan po ang pinakamahalaga. No? Diagnosis and treatment are important for preventing other problems from underlying medical conditions causing the androgen excess, mga kaibigan. So, ano po yung mga risks in later life doon sa mga may PCOS pag hindi nag-change ang lifestyle? Especially yung diet, mga pare, mga mama, mga gwapa. Importante talaga yan. No? Wala namang ibang solution yan. Always the symptoms are being treated here. Not the cause. Kasi hindi nga alam nung dahilan eh. Mahirap eh, parang bulang. Ano ba talagang dahilan nito? Ganyan, mga kaibigan ba? So, yun po, mga kaibigan. Now, kapag hindi po ito ma-detect, hindi ma-diagnose in early time na mayroon nagde-develop na PCOS ang isang babae, ano ang mangyari? Ito po ang mangyari. Example, women with PCOS are at increased risk of developing type 2 diabetes. So, it is related to the development of diabetes.
hindi naman magka-diabetes ng dahil sa PCOS at wala namang related sa diet. Oh, guy, mga pari kuy, mga ma'am. So, malaking factor talaga yan. Yung mga pagkaing matatamis. Yun lang naman talaga. Mga refined carbohydrates, mga pari kuy. Mga ma'am. Importante yan na iwasan. Hindi ka nga nagka-PCOS, nagka-diabetes ka naman. Problema pa rin yun. Or both, lalong laking problema. Hindi na nga magbuntis. May diabetes na, may PCOS pa. Naku, mga kaibigan, daming problema. Pagkatapos, sa halip na lalong naging gwapa, lalo man nasira yung kagupahan kasi para namang lalaki. Kaya malaking problema, mga kaibigan, Now, nagkakaroon po ng depression and mood swings ang mga may symptoms ng PCOS. Bakit po? Siyempre, mabawasan yung kagwapahan natin, di ba, mga kaibigan? Kaya nga pumili yung ating mister ng babae. Bakit mukha kang lalaki? Di lalo na laking problema talaga, mga kaibigan, So, high blood pressure is another risk factor in later life doon sa mga mayroong PCOS na hindi kaagad nagkaroon ng preventive measure. Kaya ang prevention dito is no other than diet, lifestyle changes. Okay? Mga kaibigan, pag tumaas na yung cholesterol, ano ang sunod niyan? Yung puso mo. Magka-problema na rin yan. Magkaroon ng bara-bara, di lalong hindi maganda. It can lead to heart disease and even stroke, mga kaibigan. Sleep apnea. Sleep apnea, halimbawa matulog ka, mga ganon. Tapos minsan mabulunan. Magising ka sa sobrang harok, mga kaibigan. Okay? Nagkakaproblema diyan sa vocal cord, mga kaibigan. Kaya itong sleep apnea magde-develop yan. But usually, this happens among obese, mga kaibigan. Nawawala yan pag na-control yung paglaki at nabalik yung normal weight niya, mawala yan. Kaya kahit anong gamot na hindi talaga makorek hanggat hindi mag-normal ang weight. Yan, mga kaibigan. Halimbawa, ang height mo, 5'2", o 5'3", okay na yung meron kang 55 kilos. Okay? 5'3", pwede na po hanggang 60. Huwag nang sumubra diyan. Pag sumubra ka na diyan, overweight na. Pag umabot ka na ng 70, 75, 80, obese na yan, mga pangga. Hindi na yan acceptable. Kasi marami pong mga factor na mangyayari after that. Okay, mga kaibigan? So, ayan, mga kaibigan. Sinabi po ng ating mga eksperto na women who have had absent or very irregular periods, fewer than 3 or 4 periods a year, for many years have a higher than average risk of developing cancer. Saan po? Doon sa womb lining or endometrial area. Magkakaroon tayo ng endometrial cancer. That is the risk, mga kaibigan. Mga pangga, Kaya huwag nating baliwalain yan. Lalo na doon sa mga lumaki na ba ang tiyan? Minsan, okay na lang lumaki ang tiyan kasi may asawa na. Pero kung dalaga pa, siyempre, turn off tayo niya, mga kaibigan, no? So, hindi maganda, mga kaibigan. So, another problem here is insulin resistance. Okay? It means that the body's tissue are resistant to the effect of insulin. The body, therefore, has to produce extra insulin to compensate. Ang problema dito, mga kaibigan, kapag mataas ang insulin level sa blood, ano ang mangyari? This will cause the ovaries to produce too much testosterone. Now, one of the testosterone is androgen. Okay, mga kaibigan? So, ano ang mangyari? Lalong mag-develop po ang PCOS. Dahil sa mag-produce siya ng more testosterone, more androgen, kaya more male-like ang mga symptoms na mag-appear, maraming mga buhok na maglaki, mag-develop sa dibdib, sa mukha, para ka ng lalaki. So yan, mga kaibigan, So kawawa talaga dito, parang
napagtripan nila itong babae ba, mga kaibigan. So yun po ang nangyayari no, sa mga kababayan. Now remember, when there is a high level of insulin, bakit tumaas ang insulin level sa katawan ng babae? Kasi pag marami kang taba, okay, pag marami kang taba, yung mga taba na yan, less sensitive siya sa insulin. Kaya, anong nangyayari? Hindi siya ma-utilize. So, akala ng pancreas, problema ito. Kaya mag-create siya, mag-produce, magpalabas siya ng dagdag na insulin. So, lalong mag-increase yung insulin. Oh, this is now the problem. Kasi, more insulin in the blood means more production of testosterone in female. Kaya laking problema yan, mga kaibigan. Okay? So, malaking problema, ano? Insulin resistance can also lead to weight gain. Yun na po yan. Lalo kang maglaki. Excess fat causes the body to produce even more insulin. So, that is the problem. So, this is a vicious cycle, mga kaibigan, no? Hindi maganda. Many women with PCOS are found to have an imbalance in certain hormones. That's the truth, mga kaibigan. So, abnormal. Walang maayos na balanse sa endocrine production of hormone. So, you see, mga kaibigan, kailangan ayusin natin yung endocrine system. Kailangan accurate. Alam naman nila kung ano, mga chemist yan. Alam nila kung gaano kadami, paano i-produce, at kailan i-secrete sa katawan. Ganun po yun. Kasi ang hormone, it is just like a chemical messages. Ang pinaka-specific lang na cell ang pwedeng magtanggap ng mga hormone na yon. So it will not go to the wrong place. So very intelligent ang ating katawan. It is highly intelligent. Ang problema lang doon, kapag yung ating lifestyle nakakahadlang o nakaka-jeopardize sa kanilang normal function and secretion of hormone. Kaya nagkakaroon ng abnormality. Kaya mga kaibigan, yun po ang pinakamahalaga no, na ating binigyang daan no, sa ating pong pagtatalakay dito. Kasi kung hindi natin ito makorek, nagkakaroon po ng high risk. No, mga kaibigan, high risk in later life. At ito po ay pwedeng magkaroon ng maraming complication, magkaroon ka ng sakit sa puso, prone to stroke, and even, yun na yung diabetes, mga kaibigan, no? Isa pang mahalaga dito, sabi dito, mga kaibigan, raised level of luteinizing hormone, ito yung hormone na mag-prepare naman sa babae kapag na-fertilize yung egg. Pakapalin niya yung lining ng ovaryo mo, ng matrix mo, para doon mag-develop yung na-fertilize na egg. Ganon po yun. This stimulates ovulation but may have an abnormal effect on the ovaries if levels are too high. Yun po yung pinaka-problema, mga kaibigan. So these are the abnormality that happens on female. Kaya na-fertilize na sana yung egg. Naku, nabugok ang itlog. Bakit? Sobrang taas ang production ng testosterone or androgen, mga kaibigan. No? Here is another problem. Hormone imbalance. Low levels of sex hormone binding globulin, a protein in the blood that binds to testosterone and reduces its effect. Raised levels of prolactin. Only in some women with PCOS. You see, mga kaibigan, ano yung prolactin? It is another hormone produced by the female para magkaroon po siya ng accumulate ng gatas. This naturally is being produced by our mammary gland sa female's body, no, para mag-prepare sa babae na maging mother siya para magpapasuso siya sa kanyang anak. Di ba, marami ngayon mga kababaihan na nanganak na, walang gatas. That is another abnormality of the production of hormone, lalo na nitong tinatawag na prolactin. Now, there is also cases, there are cases, among male na nag-produce siya ng more prolactin, kaya nagkaroon din siya ng gatas sa didi.
Kaya ang dami ng mga abnormality na nangyayari dito mga kaibigan. Samantala naman yung ibang babae, may baby na, walang gatas. Ay. Yun ang laking problema mga kaibigan. Now, this is also related with PCOS, mga kaibigan. So, malaking problema yan, mga kaibigan. So, yan po ang mga problema na hindi maganda. Now, the exact reason why these hormonal changes occur is not known. So, kumbaga, nasa ano pa tayo, early period of research. Maraming mga nangyayari sa loob ng katawan na hindi alam. Ating sariling katawan to pero hindi natin alam. Kaya nga mayroong channel sa television na yung Explore Your World. Ayan sinasabi. Discovery. Explore your world. Bakit? Kahit sa sarili nating bansa, ating mundo, no? Ang daming hindi natin alam. Ganun, lalo na sa katawan, mga kaibigan. So, it's being suggested that that problem may start in the ovary itself. So, yun po yung isa sa mga hypothesis, mga kaibigan. Yung iba naman, in other glands that produce these hormones. So, the same lang po yun. Or in the part of the brain. So, yun po yun, mga kaibigan, no? It is related to the pituitary gland, the hypothalamus, yan mga kaibigan. This also is related to changes that may also be caused by the resistance to insulin. So, ang dami na po mga kaibigan. So, polycystic ovary syndrome is a common disease of modern times, a byproduct of today's lifestyle habits. Take note mga kaibigan mga pangga. So, ano yung tutukan natin para makorekto? Diet. Okay? Kung gusto mo, mga pangga, kung wala pa kayong mga ganyang symptoms. Kung gusto mong kumain ng mga dairy, wag palagi. Okay? Wag talaga. Wag kang mapaibig sa mga matatamis. Lalo na yung matataas sa hormone na mga itlog o gatas, anumang mga produkto na galing sa gatas ng baka. Never indulge in that because that can lead to abnormal level of hormone sa babae, mga kaibigan. Mahirap kontrolin yan kung nandoon na sa loob. Madaling kontrolin kung nasa labas pa yung mga artificial or synthetic or animal hormone na yan. Okay, kasi wala sa loob Pag nasa loob na, wala ka na magawa. This will really create problem. Di ba, mga kaibigan? So, yun po ang hindi maganda, no? Kaya ang ating gagawin, diet talaga. Iwasan po yung mga pagkain na lalo kang mananaba. Ganyan. Ano ba yung mga pagkain na lalo tayong manaba? Tanungin natin yung mga obese. Alam nila, eksperto sila niyan. Diba, mga kaibigan? So, remember, ang mga babae o lalaki, isama natin yung lalaki, na mahilig sa mga pagkain na pangpataba, madami sa kanilang katawan na bacteria or microbiome na tinatawag na firmicute. Ibig sabihin, tumutulong sila, mga bacteria sila na tumutulong para lalo kang palakihin. Hindi patangkarin, kundi lalong palaparin yung katawan. Lalong bibilog, lalong lalaki yung iyong baywang. Yun. Yan po mga kaibigan. Yun po yung mga bakterya. Tutulungan tayo, kaya maging obese tayo. So, yun po. Ibig sabihin, pag kinain natin yung mga pagkain na pagkain ng mga firmicute na yan, so, dumadami sila ng dumadami, kaya gumagawa sila ng maraming fat tissue sa ating katawan. So, lalong manaba tayo niyan. So, ang maganda niyan, kailangan yung bacteria na or microbiome na magdami sa katawan mo, bacteroiditis. Itong bacteroiditis, mga kaibigan, ito yung nakakatulong sa katawan ng babae o lalaki para siya maging manatiling slim. Pero, ang mga pagkain naman na kailangan para magdami yung mga bacteria na yan na tumutulong para ka maging slim, ay mga simpleng pagkain. Tulad sa mga Bisaya ba, ang tawag nila lauwi. Sa Bisibuhano ba, lauwi. Pero kung hindi ka sanay sa lauwi, naku, wailami. Kalaina uwi. So yan po ang problema, no? Kailangan simple.
Huwag po yung maraming mga greasy ng pagkain, high in animal fats, fried foods, huwag na po. Minsan, okay, pero huwag palagi, no? At huwag po laging karni yung pagkain. Dapat more on gulay. 80% gulay, 20% karni. Yan ang yung kondo na yan, di ba? Mga kaibigan, pero kung 80% karni, kung 20% o kaya wala pang 10% na gulay, ay naku, mga kaibigan, malaking problema yan. Ha? So, yun ang problema. Yung PCOS, resulta yan ng problema. Tayo naman ang problema sa resulta. Pero yung pinanggalingan ng problema, hindi tayo problema. Yan po ang hindi maganda. We have to re-evaluate it so that we will understand what is the problem, how to solve the problem. Yan ang mga kaibigan, looking for cure will make us to be disappointed because the cure is there sa pagbabago ng ating lifestyle. Yan po mga kaibigan, ha? Ano po ang may tutulong ang power cell sa ating mga suliranin sa kalusugan? Ay napakaganda po ang nature, no? Ang Diyos, our God is the God of nature. Okay? Rather than to say that nature is God, we believe that our God is the God of nature. So He provides all the food, all the air, the oxygen, lahat ng bagay the Lord provide. He sent to us sunshine. Ang daming blessing mga kaibigan, ha? At eto na mga kaibigan. Ano po ang naitutulong ng Power Cell Serber Capsule? Ayon po sa mga eksperto, para po ma-prevent ang abnormal function ng ating thyroid gland, mga pangga, mga gwapa diyan, ay kailangan po yung diet. At pangalawa, kailangan sa diet hindi mawala yung cinnamon at garlic onion, mga kaibigan. Lahat ng yan ay kailangan. Now, mahirap yung kainin. Pero nandyan yan sa Power Cells Herbal Capsule. So, yan na lang, mga kaibigan. Mag-take kayo niyan, 2 capsules, 3 times a day. Doon sa medyo matindi na, may diabetes pa. Talagang 3 times a day, 1 hour after meal. Never forget to take NutriCleanse because NutriCleanse is very, very good to maintain the elimination of unwanted hormone in the body. Hindi dapat ma-recycle yan. Lalo na kung irregular ang bowel movement, naku mga kaibigan, nandyan sa loob ng tiyan, ma-reabsorb yan, kaya hirap na hirap yung ating, yung gonads ng babae, mahirapan. Kaya nga nagkakaroon ng polycystic. Yan mga kaibigan. Now, take note mga kaibigan, ang mga pagkain para dun sa mga may PCOS. Ano po yan? Natural and processed foods. Take note, natural and processed food. High fiber foods. Huwag mong kainin yung mga refined. Lahat ng refined, iwasan. Okay? Fatty fish, including salmon, tuna, sardines, and mackerel. Pwede yan. Kale, spinach, and other dark leafy greens. Dark red fruits such as red grapes, blueberries. Maganda rin yan sa diabetic. Mga diabetic po, blueberries is good. Blackberries and cherries. Broccoli and cauliflower. Yan, maganda yan sa mga may PCOS. Lalo na steam. Okay? Iwasan mo yung pasarap ng salad. Magbanggol ka na ng bawang at saka kamatis. Lagyan mo ng virgin coconut oil. Lagyan mo ng Bragg soy sauce. Yun na yung pinakasawsawan mo. Okay na yan. Maganda po yan. Okay? So yan, dried beans, lentils, and other legumes. Healthful fats such as olive oil, avocado, and coconut. Yun na po yun, mga kaibigan. Virgin coconut oil. Then nuts including pine nuts, walnuts, almonds, and pistachios, mga kaibigan. Nuts including dark spices such as turmeric and cinnamon. Okay po yan sa mga may PCOS, mga kaibigan. Yan po mga kaibigan ang ating programa dito sa Power Cells. We hope na ang ating mga kababayan matulungan. Mahirap kasi yung mag-isip ka tapos wala kang maisip. Wala ka rin alam mo nung gagawin.
So this is the guidance of the Lord for us, mga kaibigan, ha? Ang ating Power Cells Herbal Capsule ay ating pong ma-avail yan sa ating mga outlets tulad po ng South Star Drugs, ayan ha, mga kaibigan. At sa ating pong Mercury drug na mayroon din po tayo sa Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, at Brigada Pharmacy, mga kaibigan. At sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan, no? Sa ating pong mga kababayan na nandiyan po sa ating pong sa Luzon, mga kaibigan, ay mayroon po tayong mga bagong outlets diyan at nakakatulong po yan para magkaroon po kayo ng mga outlet diyan, no? At ating pong minsan i-mention po yung ilan sa mga nandyan, mga kaibigan, no? Like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At mag-subscribe po tayo, mga kaibigan, sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Sa muli, mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo na eat your food as your medicines. Otherwise, you will eat your medicines as your food. May God bless us and see you next time.